Friends of the Divine Mercy Missionaries presents Rays of Mercy Healing Online. Friends, let's welcome, with all the love and mercy of the Lord, Kuya Rene. Welcome friends! Once again, tayo po ay nagkakatipon sa banal na pangalan ng ating Diyos na buhay at ang ating programang Rays of Mercy Healing Online. Patuloy po tayo na namamayagpag sa lahat ng sulok ng daigdig na kung saan ang pagpapala ng Diyos, ang mga miracles and wonders ay talaga namang araw-araw nating nasusumpungan, lalo tigit ng ating mga kapatid na talagang naglilingkod sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Muli, my dear brothers and sisters in Christ, Luzon, Visayas, Mindanao, tayo po ay nagkakatipon. Magandang gabi sa inyong lahat and sa lahat po ng ating mga kapatid, OFW, mga kaibigan, all over the world, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Nakatutok po tayo sa ating programa muli, Rays of Mercy Healing Online, ang programang puno ng biyaya, himala at pagpapala kung saan tumutugon ng Panginoon sa ating mga dasal, karaingan at kahilingan. Huwag natin kalilimutan, walang imposible sa Diyos. So brothers and sisters in Christ, meron na po tayong announcement, another week na nangyayari na naman, nadagdagan na naman po tayo ng another 18 households na nakapag-intron po tayo dyan po sa Pasig. I-welcome po natin ang ating mga kapatid sa Pasig City, Lerma Abarientos, Rosalina Caras, dyan po sa Taguig City, Jemema Bonifacio, dyan naman po sa Quezon City, Christian Santos, at sa Tala, Caloocan City, Pedela Marie Ico, Katrina Beltran, Eleazar Tabuna, sa Rizal, Laila Paulo, sa Bacoor, Cavite, Flor Buesas, diyan naman po sa Pilar, Bataan, Susan Pineda, sa Naga City, Maricel Basalo and family, Maria Joan Alferez, sa Lapu-Lapu City, Cebu, Lucila Consejo, sa Cordova, Cebu, Telly Rose Rama, Susana Humawas, Julita Potot, dyan po sa Mandaue City, Rodolfo Senining, at sa Bacolod City, Sosima Reyes. Welcome po sa ating mission, sa ating pong Friends of the Divine Mercy Missionaries. So brothers and sisters in Christ, ngayon po ay meron na naman tayong total number of clusters na umiikot every week. 360 po yan ang ating mga kapatid na naglilingkod sa ating Panginoon. May mga bago po tayong clusters din. Welcome din po natin dyan po sa Cebu City, White Road Cluster, Sister Pe Quizon. Sa Lapu-Lapu City, Mercado Cluster, ang ating pong household, Sister Wilma Mosqueda. Sa Cordova Chapter, sa Ilaya Ibabaw Cluster, Angelita Casul. Sa Bataan Chapter, diyan po sa Pilar, Sister Beth Mendoza, at sa Bagak Cluster, Brother Adrian Sunga. Diyan po sa 10th Avenue, sa Block 18, Sister Elizalde Sanchez. Sa Balong Bato Cluster, Romena Ocampo. At sa Taguig Chapter, Tuktukan Cluster, Sister Wilma Rarang. Sa Villamor Chapter Tramo Cluster, Sister Jenilyn Sabala. Sa Malabon naman po, Malabon City, Tinejeros, Sister Diana Jane Santiago. Total enrollments na po natin mga kapatid, 77,701 households. Sa corporate, 550 enrollments. Sa small business establishment, 742. Ang total na po nating enrollment, 78,993 households. So palapit po tayo ng palapit sa 80,000 na enrollments. Para po sa ating mga, kung gusto po niyo magpa-enroll ng ating mga images, ay meron po tayo, kontakin po natin, nandiyan po sa ating screen, sa enrollments,
sa prayer request. Yun nga po palang prayer request natin. Pag kayo naghimingi ng prayer request at nakuha na namin yan, 2 linggo po yan na ipinagdarasal 8 beses, isang araw. Araw-araw, 2 linggo po yan. No? At kung basta pagka meron po kayong prayer request, wag po kayong mag-atubili na tawagan ang ating mga number. At sa counseling, meron din po and community chapter kung sino po yung gustong magkaroon ng chapter na pwede naman nating abutin. All for the glory of God. So brothers and sisters in Christ, i-welcome po natin ang mga nakasumpong at gustong maging witness ng ating Panginoon. Sana talagang pinagpala at talaga namang ang biyaya ng Diyos, ang pagpapagaling ng Diyos ay laging sumasa atin. Panoorin po natin ang ating mga video. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa napakaraming biyayang natanggap ng aking pamilya sa araw-araw, lalo na po ay noong September 12 po sa ating Race of Mercy Healing Online. Habang nanonood po ako doon, sa kasalukuyan po kasi ng mga araw na yun ay nilalagnat po yung aking apo na 3 years old. At nag-comment po ako doon na sana po ay pagalingin na siya. At sa awa po ng Panginoon, kinabukasan po ay nawala na po yung kanyang lagnat at yung kanyang ubo po ay unti-unti na rin pong nawala. Kaya tunay po na napakabuti po at napakabait ng Panginoon sa atin lahat. Basta manalig lang po tayo sa Kanya. Maraming salamat po. Gabi kanotong tanan. Ako si Agnes Salva, taga-Inayawan, Cebu City. Ako usa ka nasakahan ni Divine Mercy niadtong August 8 to September 5. Nagpasalamat ako ug dako sa mga grasya nga naamong nadawat. Labi na sa grasya sa proteksyon sa akong pamilya. Labi na karon sa panahon sa pandemic ug labi na sa naglibot sa among panimalay sa among silingan usa ka positive. Namatay jud. Ako usa ka expose tungod sa pagtabang kanila. Muna gisalig na lang nako sa Ginoo ang tanan. Ug nagpasalamat sad ko sa dako sa Friends of Divine Mercy Missionaries. Sukad nasakahan ko sa Divine Mercy image. Nagchaplet na may kada 3 p.m. uban sa akong pamilya. Salamat Divine Mercy nga niabot ka sa among kinabuhi. Nagpaligon sa among pagtuo ug hingpit sa pagsalig. Praise God, hallelujah, maraming salamat at talaga namang talagang ang ating papuri sa Diyos ay talagang kinalulugdan ng ating Panginoon at alam ko marami na naman nakasumpong, nakaranas, naka-experience ng kagalingan. Alam naman po natin, ito yung programang katakot-takot ang talagang kagalingang na susumpungan ng ating mga kapatid, mga answered prayer. Lahat ng ating mga hinihingi kay Lord, inuulit ko yung karaingan, yung mga hinihingi natin sa Diyos, kagalingan, proteksyon, at mga biyaya na kailangan ng bawat isa sa atin. Tunay nga na sa gabing ito ay talagang pag-uusapan na naman natin dahil po sa ating panahon, tayo po ay nasa crisis, global crisis. We live in a very difficult times, global pandemic. Maraming nawawala ng hanap buhay, maraming nagsasarang mga businesses. It has changed the landscape of life. Nagbabago ang napakaraming mga unexpected things na hindi natin inaasahang nangyari sa ating panahon. Yung iba, kaliwat kanan ng tama, sabi nila. Yung iba naman, sabi, bugbog sarado na sa problem. Don't worry mga kapatid, dahil ang ating pag-uusapan, ito po, Jesus, the perfect problem solver. So brothers and sisters in Christ, alam nyo, ang mga problema ay dumarating kahit kanino, no? Any time of the day, whoever we are. It happens to holy people, peace-loving people, good people of God, servants of Christ. Sino man sa atin talagang dumarating ang mga problema.
Kaya nga lang mahalaga po sa atin na pagdating ng mga problema, hindi naman dapat ito ay sobra nating ikalungkot, ibagsak ang ating buhay. Dahil ang Panginoon ang siyang magbibigay ng mga tugon, mga dapat nating gawin, mga answer sa ating mga inihiling. Sabi nga, brothers and sisters, we have to have that faith and trust in God. Alam niyo, problems produce restlessness. Di ba? Pag nakakatikim tayo ng problema, talagang mabigat din, hindi ka mapakali. Kaya nga lang yung restlessness sometimes ay nauuwi sa anxiety at mas matindi kapag umabot tayo sa depression. If we don't know how to handle all of these things, napakahirap po mga kapatid. Bakit? Kasi problem steals peace of mind. No? Pag nawawalan tayo ng kapayapaan sa isip, it creates sadness, kalungkutan. At yung kalungkutan na yun, nagde-develop yun mga kapatid. Hindi natin naalintana, nalulungkot ka, hindi mo na alam, parang nawawalan ka ng pag-asa, at bumabagsak yan sa takot. Fear develops, no? Kita nyo, tuloy-tuloy. At pag nagkaroon ka ng fear, when fear is present, our faith in God dwindles. It decreases. It gets smaller, becomes smaller, then it diminishes yung ating faith. Nakakaligtaan na natin that there is God who will always answer all our problems. All our problems. Kaya nga sabi dito mga kapatid in Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kailangan natin ng pananampalataya at trust kay Lord. Alam nyo, one time habang ako'y pauwi, nakikinig ako sa isang istorya na mag-ina, na nagkaroon ng COVID, na quarantine. At nasa 10 days na sila na naka-quarantine, 4 days na lang kasi nakaka-recover na sila. Bigla ba namang yung anak, isang nanay at saka isang binatilyong lalaki. At yung binatilyong lalaki, talagang nagkakaroon na ng depression. Nawawalan na ng hope, nawalan na ng faith. Tapos, dadalawa lang naman sila, nagkaroon sila ng alitang mag-ina. Sa kanilang alitan, my dear brothers and sisters, nakakalungkot ang storya. Alam nyo, yung pareho silang nagre-recover na, sana ito na nga yung marami pag nagre-recover na, di ba good news na sa atin? Lumaki po yung kanilang away. Unfortunately, napakalungkot ng pangyayari. Sinaksak nung lalaki, nung batang binatilyo yung kanyang nanay. Nagkaroon ng depression. So mga kapatid, ito po yung mga delikadong mga pagkakataon sa ating buhay, lalo na sa ngayon. We need God sa mga oras na ito, sa lahat ng panahon. Dapat itong mga ganitong mga pangyayari ay magkaroon tayo ng lesson, my dear brothers and sisters in Christ. At itong mga ganitong ministry, mga gawain, mga kung saan man kayo naroroon, merong simbahan, may kaparian, may mga community na makakatulong sa bawat isa sa atin para tayo'y magkaroon ng kalakasan. At pag-uusapan natin ang napakaraming mga pangako ng Diyos. Alam niyo, yung kapayapaan, pag nawala na yan sa atin, napakahirap. It is written in Psalm 119:65. Ang sabi rito, great peace have those who love your law and nothing can make them stumble. So, kapag tayo ay nasa Panginoon at ang kanyang mga pamamaraan, ang kanyang mga habilin, ang kanyang mga salita, ang mga batas na ipinatutupad sa atin ay puno ng pagmamahal. Mga batas na puno ng pagmamahal. Kung tayo lang ay nananampalataya sa Diyos, we will not stumble. Mananatili yung ating kapayapaan, mananatili yung ating hope, mananatili ang lahat ng bagay at naniniwala tayo na ang lahat ng iyang mga bagyo sa buhay ay ating mapagwawagian. With Christ, of course.
No? Laging kasama dapat ang Panginoon sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pilgrims, bilang mga naglalayag sa mundong ito papunta sa kalangitan. Dapat kasama natin lagi si Lord para tayo laging mapayapa ang ating buhay at laging umaasa sa biyaya ng ating Panginoon. Napakarami pong mga pangako ng Diyos. Kaya nga, ang ating pinag-uusapan, Jesus, the perfect healer, the perfect God who can always help us. Genesis 22:8. Ano sabi diyan? God will provide. 2 Corinthians 3:17. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. John 8:12. I am the light of the world. Genesis 28:15. I am with you and will keep you wherever you go. Psalms 41:1. In the day of trouble, the Lord delivers him. Ay, napakaraming mga pangako ng Panginoon. Ito lang, talagang hindi ka dapat bumagsak, kundi aangat ka pa lalo pang lalakas ang iyong pananampalataya. In addition, Jeremiah 16:19, the Lord is my strength and my stronghold. Exodus 14:13, fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord. John 6:35, whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Ang kapatid, para sa atin yan, para sa lahat sa atin, para sa lahat ng naniniwala, nananampalataya, mangyayari yan. Perfect na mangyayari yan kapag tayo ay laging umaasa sa ating Panginoon. Matthew 11:28, ano sinasabi dyan? Come to me, all of you, come to me who are tired and heavily laden, and I will give you rest. Mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. 2 Corinthians 9:8, ano sinasabi riyan? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Wow, mga kapatid, dito lang, ito panghawakan natin. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Sabi ko nga, walang crisis, walang mga pandemic na yan. Kapag ang Diyos ang kumilos, kayang magpasagana ng buhay at higit sa lahat, sa inyong pangangailangan. Job 5:6. Anong sinasabi dyan, mga kapatid? Ito, pakinggan natin. Ang kahirapay hindi sa labok nagmula at ang kaguluhay hindi tumutubo sa lupa. Tiyak na daranas ng kahirapan ng tao kung paanong may tilamsik ng apoy sa apoyan. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa Kanya ay idudulog. Ito po, napakaganda, no? Ito po yung ating panghawakan. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa Kanya ay dudulog. Lalo na ngayon, yung mga naka-tune in, yung pong napapadagdag sa aming panglingguhan araw-araw. Maraming salamat sa kasama namin lagi sa ating programa sa halos magdadalawang taon na at patuloy pong lumalago, dumadami ang ating mga views at natutuwa kami na kami nakapaglilingkod pa ng talagang malawak para sa ating mga kapatid. So ano pang tuloy pa natin, ang sabi nito, mga dakilang gawa niya ay di natin maunawaan. Ang ibig sabihin yung mga gawain ng Diyos ay talagang minsan hindi ka makapaniwala. Talaga namang ang Diyos ang siyang gagawa ng lahat, hindi tayo. Mga kababalaghan niya ay walang katapusan. Wala din katapusan ng ating mga announcement, mga witnessing, mga sharing, mga miracles and wonder. Walang katapusan. Hindi lang during pandemic, mga kapatid, 30 years na po yung ministry, walang katapusang kababalaghan niya ay wala talagang nandyan. Nararanasan po ng ating mga kapatid, padagdag ng ating mga lingkod na yung pangako ng Diyos ay nangyayari. Anong sabi pa dyan? Ang nagpapakumbaba ay Kanyang itinataas. Ang mga nalulungkot, Kanyang inililigtas. So brothers and sisters in Christ, ito ang mga pangako ng ating Panginoong Jesus, the perfect problem solver.
So mga kapatid, alam ko na sa mga oras na to, nakakaranas tayo ng napakaraming pighati, lalo na ngayon ng mga may sakit. We will pray together. Kasama ng ating mga lahat na ng bansa na may mga sakit. Ito po'y problema na ng, again, global pandemic na po ito. Isama na natin ang ating mga kapatid. At kahit hindi natin kasama sa pananampalataya, lahat-lahat na naway kaawaan tayo, kahabagan tayo ng Diyos, at ang kanyang mercy ay talagang bumalong sa bawat isa sa atin, yumakap sa atin, patawarin tayo sa ating mga sala, sa ating pagsalansang, at magbalik loob tayo sa Diyos. Yung po mga may sakit ngayon, yung mga merong mga prayers para sa kanilang mga kaibigan, kapatid, magulang, pamilya, at marami pang mga kakilala. Alam kong nakakaranas ang ating mga kapatid, napakahirap po ng ating nararanasan. Kasama niyo po kami sa ating pagdarasal. Hindi lang po ng mga may sakit, isinasama din natin ang ating mga frontliners, mga doctors na mas tumibay ang sibol ng kanilang puso sa pagmamahal, sa awa, sa compassion sa mga may sakit. Naway kasihan sila ng Espiritu at ilayo din sila sa COVID na ito at patuloy silang pagharian ng ating Panginoon. Alam mo, sinasabi sa Matthew 10:6-8, ang sabi diyan, para sa ating lahat na mga naglilingkod, nakakakilala na sa Diyos. Sabi niya, go to the lost sheep and proclaim as you go, saying, the kingdom of heaven is at hand. Ano sabi riyan? Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. Ito po yung nangyayari ngayon, noon, ngayon, at magpakailanman. Ang sinasabi ng Panginoon, proclaim the gospel. Heal the sick. Kayo ng mga may sakit. Binigyan tayo ng authority, ng biyaya, ng gift ng Panginoon. Raise the dead. Hindi lang po yung literal na patay, kundi yung patay ang pananampalataya. Ang daming bumabalik na mga anak ng Diyos na isa-isa, tayong lahat. Tayong lahat, walang nauna, walang nahuhuli. Ang mahalaga ay lagi nating nasusumpungan na ang Panginoon. Binibigay sa atin yan, cleanse lepers during the early days na ang ating mga kapatid nung araw, ang leper ay talagang wala pong kagalingan. Nung araw, pati yung AIDS, walang kagalingan, Pero, kahit itong COVID-19 na to, meron na nga lumalabas, unti-unti na, na meron na ngayon na gumagawa ng mga gamot na talagang para gumaling na kagad, at hindi lang dun sa vaccine. Susunod po, mabibili na natin yan sa mga mercury drug, ang mga gamot. Huwag po kayong mag-alala. God is in control. Cast out demons. Alam niyo po, ito pinakamahirap. Pero, ang sabi niya, lahat yan, they are subject to us. Binigay ng Panginoon ang kapangyarihan sa atin. When we praise, when we pray, God is with us. And lahat ng mga evil spirit departs from our midst at talagang aalis yung mga yan. At dalhin natin sila sa paanan ni Jesus, where Jesus will bind them and throw them again once more doon sa hell. In Jesus' name, mangyayari ang lahat ng yan. At sa mga oras na to, mga kapatid, samahan niyo po kami. Tayong lahat magdasal. Ialay natin ang mga pangalan ng ating mga kapatid, yung ating mga karaingan. Itaas natin ang mga kamay bilang pananampalataya, paniniwala na ang Diyos ay sumasa atin. At sa programang ito, dito dumarating ang mga himala at pagpapala ng ating Panginoon. Let us pray together and with faith and trust, believe na ang Diyos ay kasama natin. Lagi niya sinasabi, when two or more are gathered in my name, there I am in the midst of them. Thousands of people every week. Napakarami, ilang libong nanonood sa ating programa. At talaga namang sila rin ang nagsasabi that God is good. He healed me. At ang aking kapatid, ang aking tatay, ang aking kamag-anak, ang aking kaibigan, sila ngayon ay magaling na. At hindi lang sila pa nagaling. Ang mahalaga, tayo ay patuloy ng magbalik loob sa Diyos. Let us pray together.
Taas po natin ang ating mga kamay bilang paniniwala na ang Diyos ay sumasa atin. It is also a sign of surrender. Heavenly Father, once more, kaming lahat ng mga tinipon mong mga anak mo sa oras na to. At sa lahat ng makakapanood nitong programang ito, O Diyos, anumang araw, susunod na linggo, basta lahat ito, ang iyong biyaya ay laging aapaw sa bawat isa sa amin. At ang aming pananampalataya, ang aming tiwala ay buong buo na ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Lord, hindi lang ikaw kasama ng mga frontliners all over the world, mga doktor, Lord. Bigyan mo sila ng karunungan na mapanumbalik ang kalakasan ng lahat ng mga may sakit. At ganoon din, O Diyos, ito po ang aming mga kapatid, ang aming mga prayers, Lord. Hawakan mo ang lahat ng ito. Ito po ang kanilang mga pangalan. Pakinggan mo ang aming mga dalangin. Kaawaan mo at kahabagan ng bawat isa. Ibalik mo ang kanilang kalakasan. At higit pa sa kanilang kalakasan, O Diyos. At nawa, aming Panginoon, kantiin mo rin ang kanilang pananampalataya. Nawa sa kanilang paggaling, sila ay manumbalik sa iyo sa paniniwala at pagtitiwala na ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos ng buong sanlibutan. Sama-sama kaming nagpupurit ng papasalamat. At nawapatakan mo kami ng iyong banal na dugo at tubig na dumadaloy sa iyong puso. Pagalingin mo ang bawat isa sa amin. Lukubin mo ang aming mga pamilya. Saan man kami naroon, saan man sila naroon. Wala namang distance na malayo sa iyo, Lord. Nasasakop mo ang buong sanlibutan. The whole universe na ikaw ang nag-create, O God. Nandyan din ang kalangitan, O Diyos. Mula sa kalangitan, ibaba mo ang iyong banal na awa. Ang dugo at tubig. Ang iyong rays of mercy, dear Jesus. Ang liwanag at sinag ng iyong pagmamahal sa bawat isa. At kaming lahat ay yakapin mo ng iyong pagmamahal, ng iyong banal na himala. Sa mga oras na ito, aming Panginoon, pagalingin mo ang bawat isa at ang lahat ng iba't ibang aming mga kahilingan ay iyong pagkalooban ng mabuti para sa amin. Winds of the heart of Jesus, where blood and water flow. It becomes the rays of mercy, the fount of your healing grace. I want to praise you. I want to praise you. Take away the sins of our soul. Take away our burdens. Take away our fears. Take away your disease and sickness. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Take away the sins of our souls. Take away our burdens.
Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Ngayon pa lang kami nagpapasalamat na. Laging nangyayari sa amin, Lord, tuwing kami merong programa sa aming pagdarasal. Kapag ka natatapos ng programa, napakaraming nagpapasalamat sa amin. Nakaka-receive kagad ng mga answered prayer. Gumagaling kagad. Alam ko, ikaw kapatid, ikaw ay nagtitestimony na. Lagi namang nangyayari sa amin yan. Marami na namang lumaya sa atin. Yan ang kapangyarihan ng ating Panginoon mula sa kanyang race of mercy. So brothers and sisters in Christ, para po tayo tuluyan na kahit na nung nangyayaring mga kahirapan, magbalik loob lang po tayo. At ang Panginoon ang gagawa ng lahat ng paraan na tayo magkaroon ng isang bagong buhay. So brothers and sisters in Christ, again, maraming salamat sa inyong lahat. Lagi po nating subaybayan, samahan kami sa aming programa. Ay, yung pong aming mga pangangailangan, bahala na kayo. Kung gusto niyo tumulong sa aming ministry, samahan niyo kami. O nga po pala, tune in din po kayo sa aming YouTube channel at tuloy-tuloy po ang pagdami ng ating mga viewers. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid naming OFW. Patuloy po kayong mag-ingat. Sa lahat po ng mga nakakasumpong ngayon, God will take care of us. God is in control. Muli, lagi nating tandaan, walang imposible sa Diyos.